MX3. May antioxidants at anti-inflammatory properties na tumutulong magbigay ng proteksyon sa ating katawan laban sa anumang uri ng karamdaman. MX3. Nangunguna ang unang hirit at MX3 Capsule and Tea sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Sa unang hirit, isang totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Sa ilalim po ng Juvenile Justice and Welfare Act, yung mga batang edad na 15 pababa na mapapatunayan po nagkasala sa batas ay hindi mapaparusahan, no? Pero tila daw po dumarami yung kaso ng pabata ng pabata, yung mga juvenile offender kung tawagin. Kabilang na itong mga batang hamog, nandiyan pa yung, naku, tagal ko ng story sa emergency yan, bakal boys, yung may kinukuha bakal sa ilalim ng mga truck dyan sa pier. At panahon na raw ambiyandahan ng batas. Yan po ating pag-uusapan kasama si Professor Winnie Monson. Maring Winnie, good morning. Ang DSWD ayaw. Nagawing 9 yata, ano? Gusto niya, sabi ni Senator Cheese, 9 lang. Ang DSWD gusto niya hanggang 15 pa rin. Tama ba? Parang gano'n. Hindi, alam nyo, kasi, mga ayaw, mga gusto, wala namang basehan na talagang saliksik. Nobody has made a study of kung ano ang epekto nitong batas na ito. Tingnan nyo, bakit tayo nagkaroon ng batas? Natatandaan yung mga kapuso, good morning, natatandaan yung mga kapuso na ang basehan nitong law nito was because, di ba nakuan tayo sa international community kasi merong documentary about yung mga children na nasa jail. Do you remember that? Yes, ginawa natin pelikula yun. Black eye sa GMA Film, ginawa natin pelikula yun. Black eye for the Philippines. Why are these children not being helped and rehabilitated? So ito, dating na si Kiko Pangilinan, siya ang nagkuhan. Alam nyo, ang sinasabi ni Kiko Pangilinan naman at saka mga iba, is hindi binigyan ng panahon o ng pondo para ma-implement properly ang mga bill. Kasi hindi nga sila dapat i-jail. Pero kailangan may rehabilitation sila. Saan ang rehabilitation natin, mga kapuso? Ang nalalaman ko lang, isa lang, yung Boys Town na from the, bata pa ako, may Boys Town na. In other words, there has been no resources that have been given towards trying to really have a good juvenile justice system. Hindi pwedeng pareho sila sa mga matatanda Alright. So, kaya nga, after 2 years pa lang, ang dami na nagko-complain. Sila sabi naman ni Pangilinan, walang pondo na binibigay, hindi tayo nag-i-implement. So, the point that is being made here is, ano ang dapat gawin? I think, mga kapuso, we have to make sure that yung mga accusations is with yung may basihan, may saliksik. Kagaya na sabi ng UNICEF, please, all your steps must be done after you make a study. Hindi pwedeng pakwento-kwento lang. Okay, mga kasama natin sa linya ng telepono, Senator Chis Escudero, dahil po niyang suspendihin yung Republic Act 9344, yung Juvenile Justice and Welfare Act. Senador, good morning. Good morning sa ating mga kapuso. Magandang mga kapag-morning. Okay, so, good morning, Senator. Morning, Senator, how long do you want to suspend this law? And for what reason? Tulad po natin nyo, hanggang mapatupad yung provision ng batas na may separate detention facility sa kada probinsya man lang. At ang maliban dun sa kawalan ng detention facility, pinalipas yung batas from 9 years old, ginawang 15 years old ang exempt from criminal liability. Ibig sabihin, pag ikaw ay 15 anyos pababa, wala kang pananagutan sa batas, maski na may krimen, pumatay ka man, nanggahasa ka man, nagnakaw ka man, tinaasan yun ng JJ law mula 9 years old patungong 15 years old. Pero hindi ba may rehabilitation dapat and interventions, etc.? Wala yung mga local governments na ganitong klaseng facility. Ayun ba sinasabi nyo? Tama po kayo, Marimini, wala pong gano'n. Pero maliban nga doon, hindi sila pwedeng kasuhan, hindi sila pwedeng ikulong, magulang doon. Yeah, but there has to be rehabilitation. There has to be intervention. Bakit nga walang pera, Senator? Mga bata ito Tama kayo, Marimini. Pula nagtuturuan sa mahabang panahon, ilang taon na yan, mag-5 taon na nagtuturuan ng LGU at ang national government kung sino ang gagastos para dito. Pangalawa,
yung pag-aaral na binabanggit nyo, hiningi namin yan sa JJWC, sa Juvenile Justice Welfare Council. Tinanong ko kasi nung nag-hearing kami, nung nagsimula kami rito, saan ba galing yung 15 anyos? Kinopya lang ba natin ito sa international community? Kasi noon, sa ilalim ng Revised Penal Code and Child and Youth Welfare Code, PD 603, below 9 years old, ang exempt from criminal liability. Ibig sabihin, hindi pa kasi niya alam ang kaibahan ng tama at mali eh. Ang tanong ko noon, bakit at ano ang basya na tinaasa natin sa 15 anyos yan? Hindi ba't mas maraming access sa information ngayon ng bata? At marahil mas maaga niya nalalaman ng kaibahan ng tama at mali. Saan galing yung 15? Maring Winnie, 1 taon mahigit na ako naghihintay ng pag-aaral sa kongresong ito. Oh. At nung nagdaang kongreso, umabot pa ng 2 taon ang paghihintay namin sa JJWC study tungkol sa bagay na ito. Wala. Hanggang ngayon, wala silang binibigay na study sa amin. Ang hinihiling niya, baliktad ng gagawin namin. Gusto niya suspendihin daw muna lahat pag-amienda ng batas hanggang tapos yung study nila. Ang sa akin naman, hindi kami pwede maghintay sa kanilang convenience. Baka wala rin silang pondo para gawin yun, hindi ko alam. Ten mo na, Senator. Itong 9 years old, ito ay base sa ulumang batas, sa Child and Youth Welfare Code, PD 603, na pinasa nung panahon ni dating Pangulong Marcos, na binase sa pag-aaral nung panahong yon at hindi nung panahon sa ngayon na wala naman adequate at sufficienting study. Oo nga. Because ang 15 years old and over, working age ka na, pero below 15, you're still supposed to be a child, covered by child labor yon. Pero nakuusap niyo ba si Senator Kiko Pangilinan, who is the author of the bill? Ano, bakit ayaw niya sa inyong recommendation, Senator? Well, minsan siya nag-attend ng hearing o 2 beses, kaya di ako nagkakamali, Maring Winnie. Ang punto nga niya ay yung study ng JJWC, pero sobrang tagal na eh. Pangalawa, napakarami naming reklamo. Ito documented na natanggap mula sa iba't ibang barangay, local government unit at kapulisan. Kaugnay sa, difficulty nila na maipatupad at ma-implement ang batas. Yeah. Ito'y documented, halimbawa na sinabit po sa aming komite. May nahuli at na-rate silang kasa, yung mamasan below 15, yung mga babaeng nandun below 15. My God. Hindi na kaila yung ilang mga documented na sitwasyon na binanggit ni Senator Soto, na yung ginagamit ng drug couriers, yan naman advocacy ng Senator Soto, puro din menor de edad. Nahulihan mo na nga ng droga pero hindi mo pwede kulong dahil exempt sila from criminal liability. Yung pinakahuli, yung mga nagbubukas ng kotse at nag-aagaw ng cellphone, ganun din. Pero, Ano ba international? the problem, Cheese, is they're exempt nga, but the law provides that there be intervention. Ang nangyayari, walang intervention. So they're exempt from criminal liability and they're allowed to go without any intervention at all. Kininong kasalanan yon? Hindi kasalanan ng bata yun eh. Kasalanan ng ating gobyerno yun eh. Na hindi nagbibigay na hindi pinapatupad ng husto yung talagang extent of the bill. Dapat parusahan Hindi din po yung ba? magulang. Oo, kung walang magulang. Oo. Kahit po ako, hindi ko naman po sinisisi yung bata. Fully dapat sila sa listahan. Wala sila dapat sa listahan ng paninisi. Pero sa kabilang banda, pinag-uusapan palagi ang pagprotekta sa mga kabataan, quote-unquote, sa pang-aabuso. Pero sa ngayon, habang walang facilities nga, ang tira nakitang butas ng sindikato, paggamit sa mga batang yan. ito. Okay, so Ang tanong sa komite namin, sinong poprotekta sa ordinaryong mamamayan sa mga batang ito? 2 weeks ago, Maring Winnie, may ginahasang babae, minor de edad na babae. Pinagsalinsinan at halinhinan ng 2 minor de edad na lalaki. Sa punto de vista ng magulang, ang bigat sa dibdib niya eh. Na yung 14, 15 anyos na batang nanggahasa sa kanyang 11 anyos na bata. There's no question that there be punish. Hindi ba merong suspension, tapos pag 18 years old ka na the sentence will be reviewed? Hindi ba ganun yun? Kung babalik tayo, Maring Winnie, dun sa lumang batas, yun nga yung layunin namin sa PD 603. Suspend sentence na i-rehabilitate sa until age 18. At depende sa rekomendasyon kung sa'yo nagbago ba, nagsisi ba, i-dismiss na yung kaso. Pero kung gumawa pa ng ibang krimen sa panahon yun, tutuloyan na yung pagsentensya sa kanila. Tama. Okay. Okay, Senador, maraming salamat po. Maraming salamat. Thanks a lot. Senator Chis Escudero. Maring Winnie, maraming salamat at Okay.
Naku, Merry Christmas na naman. Sa likod mo, ba? talaga. Talaga bang ganyan yan up to December? Ha? Hindi, up to February yan. Okay, maraming salamat. Merry Oh, Christmas. puro bati na lang tayo rito. Oy, si Connie, makasama natin sa unang balita. Si Rhea. Nanganak na. Ay, my God. Talaga? Oo. Oh, wonderful. Big boy or girl? Boy, Oh, wonderful. terror attack. Ano? September 11 siya nanganak. Very Okay. good. Unang balita ng mga igan. 9/11. Was that honor? Ang mga unang balita sa umagang ito.